Naniniwala ba kayo sa multo? Ha? Naniniwala kayo sa multo? Konti lang. Anong konti? Ako, Konti. ilang taon na ba ako ngayon? Depende sa kwento, depende sa... 36 na ako. Wala pa akong nakikitang multo. Ikaw, tol? Ha? 36 na ako, wala pa akong nakikitang multo. Ako din naman, wala pa. Wala pa akong experience na Pero gano'n. usapan yun yan. Sabi ni Kuya, Multo? kung may nakikita ng multo. Ang dami kong kwento. Like, May alam ka? Oo. Ang dami kong kwento na wala akong nakita. Ako sa kaya nga, di ba? totoo lang, wala. Ano ba yan? Yun nga. Bakit tayo natatakot sa multo? Pag may sinabing... Ay, may multo O kaya, hindi, ba't tayo natatakot sa isang lugar? Dahil Alam mo kung bakit natataas sa multo? Kasi pinamulat sa atin na matatakot tayo sa multo. Ayun yung lumaki tayo nang namulat tayo sa mga taong naniniwala sa multo. Sa mga kwento. Kaya hanggang lumalaki tayo, namumulat tayo na Ay, may multo nakakatakot dyan. pala yun. Oo. Diba? naniniwala ba sila sa multo o tinatakot lang tayo sa multo? Yung mga naniniwala sa multo, naniniwala lang din sila sa mga pinagsabi, yung mga dating nagsabi sa kanila. Kaya nga, di ba? Pasa-pasa lang din, parang dismiss. Business. Pero sa sawang kaya? Sa aswang, hindi ko rin sure. Dahil tingin ko lang gano'n na. Oo. Tingin ko lang. Hindi, kahit naman ako eh. Sabihin natin nung bata ako, may parang nakita ko, pero baka, Hindi sure. Multo, Oo. kuya? Multo? oo, yung parang nakatayo, hindi ko alam. Parang hindi ko na nabalansi nun kung dahil shadow lang ba yun? Parang nabalik mata ka lang. Oo, parang gano'n. Pero kasi, depende kasi sa tao niya kung maniniwala ka talaga yun. Hindi, pagka sinabing gaya na may sinasabi multo, tapos sa sobrang takot mo na, nataranta, yan, parang akala mo kung kahoy lang pala. Yun nga, di ba? Kasi, Hindi mo na natakot ka na eh. Hindi mo na tinignan kung ano ba talaga yun. Oo nga. Yun lang din naisip ko kasi yung ipinasa na kwento sa atin ng mga nakakatanda. Kasi, pre, parang, Sandali, nasa yung lighter. hindi ko alam. Parang nadala Ano, na rin natin lighter? sa paglaki. Susundan mo yung ano, kuya? Nawala yung lighter ko, ha? Ngayon ko lang din nasabi to. Papapuhin mo? Yung ano din? Nakarecord ba yan? Naka-record tayo. Ngayon sigarilyo ko ko. lang din nasabi to. Meron pa? Ito. Hindi ako maniniwala, hindi ako mamumulat sa kwentong multo kung walang nagpamulat. Kaya nga, di ba? Ibig sabihin, pasa-pasa lang, no? Basta lang ang kwento. May kwentong dahil ganyan, dahil ganito. Sa aswang naman, pre, may kwento ako sa inyo sa aswang, ano? Ano ba? Ito yung kapatid ko, dahil kami dati, yung tatay ko nung namatay yung nanay ko, Totoong buhay yan, totoong buhay to ha. Oo. Kami magkakapatid na naiwan doon dati sa probinsya. Yung bunso namin siya, yung nakita mo sa lipa, no? Tapos si Nini, hindi mo pa nakita sa tani. Tapos sa dalawa kami kapatid lalaki. Si Papang, parang burido na yung sa utak niya eh. Yung gusto na po, iniwan nga kami. Pumunta dito Maynila, kami iniwan lang eh. Tatay mo. Tapos bago pagbalik, nag-asawa uli. So ngayon, sabi ng pagdating ng tatay ko, sabi ng bunso ng kapatid namin, dahil 8 buwan lang yung pinanganak, ay nung 8 buwan lang siya bago namatay yung nanay namin eh. Bata pa. Tapos ikakain, wala nang kaming kakain, tapos kami nagkainan ng hapunan eh. Sabi ng kapatid ko, Pang, kain, Pang. Sabi ng tatay ko, kami nga, kay may wakwak. Di ka to wakwak, aswang yun. Wakwak na lang pang kainin ko. Sagot na ng bata, wakwak na lang kainin ko. Pare ko, akala ko kung ayos na yung kwento mo. Kala ko okay na yung kwento mo eh. Rinig ko yun. Ako ay napapatawa doon na. Ay, pati na, pati bata eh. Hindi na natatakot sa aswang eh. Pero at least, totoong buhay yung sinasabi. Pero yung mga experience natin na ano, Yung personal experience, meron ba? Kasi ikaw pre, ikaw taga-roon naman sa Visayas. Anong May yung experience ka sa ba? totoong Yung buhay? Sa totoo. Oo, ikay Oo, naki-experience na. personal yung totoo. Wala. Ikaw, Noy. Wala rin kuya eh. Ikaw, to. ano lang, sleep paralysis lang. O yun din, yun lang din sa akin. Natural yun eh. Pero, Hindi, may na-experience ako dati doon sa amin na talagang yung tawag nilang hamok. Yung Hamok? Hamok. Yung
pagkadating sa daan ng mga pagbandang mga alas 12 ng gabi, gumagayan yung sabi ko, baka sa sobrang takot ko na lang. Ay mga puno. Yung puno, kawayan. hampas-hampas pa gayon. Sa amin ang bahoy yun. Baho. Yung pala, Bahoy. Bakit? Yun yung mga kaluluwa na... sobrang takot mo na, hindi ko na alam na nangatanggal na pala ako kukulit sa sobrang kabato. Hindi ka puno ng kawayan, kuya. Aha. Alam mo, kalsada yan dyan. Gumaganon din dyan, oh. Diba? Pero hindi mo nakikita. Hindi. Panaginip lang. Nakikita Hindi. mo talaga sa Nadaan personal. Nadaan Nadadaanan ka. mo. Experience yun. Pag kayo lang Oo. mag-isa. Ikaw lang mag-isa, nakaranas ako niyan, tanggal na yung mga kuko Hindi dito. sa Mindoro, may ganun din kami. Kwento lang. Hindi ko Ibig na-experience. sabihin naniniwala ka sa multo. Wala na, hindi naman yan multo kasi ang Hindi multo, yung, tao yun eh. Ay ano sa eh. kwento, O, diba? maniniwala ka pero sa personal, Wala din. may na-experience ako pero hindi ko lang talaga mapaliwanag nga na Ako tunay. kung tunay ba. Ganun din kasi yung Pero sa akin, hindi rin tama naman. yun. Hindi rin naman tunay. Yung Na, minsan, napakinggan ko akala rin. mo multo, pero Oo. hindi ka sure kung multo ba talaga. Kaya nga. Mm. Kasi wala ka namang talagang mukha na nakita o ano. di ba? Pinaka-experience ko dyan na doon sa bahay nila ate, yung bumubulong. Natutulog kami bumubulong. Oo, ano yun. Hindi ko alam kung dahil lasing ba ako o Bakit sleep paralysis yun? Anong Hindi ko klaseng bulong? hindi mo maintindihan yung bulong niya. Ito, Basta may sinasabi siya, hindi mo na maintindihan. Mm. Sino bumubulong, kuya? Gabi, sa akin sa Ha? yan. Sino ang bumubulong? Hindi ko alam kasi tutulog na ako, nakahiga ako. Ah, tulog kayo? Oo. Hindi kayo gising? Sa akin, madalas mangyayari yan. Pero sinasabi nila, sleep paralysis lang yan. Pero yung sa kubo dati, may Sleep paralysis kasi. may nagbibidyoke. Ang ingay. Doon sa may kubo, ang ingay talaga, may nagbibidyoke. Tapos parang sabi ko, napakaingay naman nito. Pagising ko, wala naman tao. Tapos ako lang din. Tapos sabi ko, tapos ayoko silipin. Oo. Pero ba nang uli, nagkaano na rin kami nung ako rin, sabi ko silipin ko para magkaroon ako. Wala naman. Pero para sa pandinig mo, pag natutulog ka, parang mayroon talaga. Ang sleep paralysis kasi hindi ka makagalaw. Oo. Parang bangungot. Parang bangungot yung gising ko yung diwa mo. Hindi kuya, halo-halo yung sleep paralysis eh. May sleep paralysis na hindi ka makagalaw, pero may sleep paralysis na may nandidinig ka. At may nakikita ka. Halo-halo. Aha. Kasi ako, ang Sige, halo-halo tuloy sa lang. akin, Ako nakaranas akong gayon eh. yung Yung nagbangungot. Pero naigalo ko pa ako, naisipa ko. Wasak yung jealous eh. di ba? Wasak yung jealous eh. Pilit, Oo. Sa akin nga, pilit yung ginagalaw yung katawan ko eh. Totoong buhay yan. Ang Talaga. buhay yun. sa akin nga, Ako, biro ko naman pre, nilalagay ako dun sa kuwan, sa Oo. parilya ng kuwan, sa panaginip ko, sa parilya na puno ng tubig. Oo. Tapos dinaganan ako doon ng kuwan cement, ano. Oo. di ba? Hindi natin alam kung totoo ba yan o ewan, Bangungot. Sa akin nga, nakwento ko na to, sa apartment, nakadapa ako. Tapos yung kamay ko nasa mukha ko, yung sa mata ko nakadilat. Oo. Tapos yung kasama ko sa apartment, nakita ko may kinuha sa harapan ko. Oo. May kinuha ha, Oo. pero ako hindi ako makagalaw. Sabi ko, parang pinaparamdam mo ko sa kanya kung gisingin ako. Oo. Pero hindi niya ako ginising. Oh. Pero nakita ko harap-harapan na mukha niya, may kinuha sa harap ko ha. Oo. Tapos nung nakagalaw na ako, nagulat ako, Oo. nakalak yung apartment, ang pinto, ako lang mag-isa sa loob ng bahay. Paano mangyayari yun? Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa utak ko na may kinuha siya sa harap ko, nakadapa ako, may kinuha talaga siya, ang linaw. Sabi ko, parang nagsasalita ako ng gisingin mo ko, gisingin mo ko. Yung pala nakalak yung pinto ng apartment. Pero, So, paanong magkakaroon ako ng kasama doon? pero hindi mo alam kung anong kinuha Hindi ko alam kung anong kinuha. sa harap mo. Hanggang ngayon, kilala ko pa rin kung sino yung nasa mukha na yun. Yung sa harap ko mismo, sa loob ng kwarto. Pagkalabot. Pagising ko, paano ako magkakaroon ng kasama dito? Pero may kinuha siya sa iyo. May kinuha. May kinuha. Yun nga, Ano ba? Yun nga kasi isang panaginip ba yun o totoong nangyayari? Ano? Yun nga, Bato? ang hirap. Bato or ano? Wala akong alam kung anong kinuha niyo dun sa harap ng mukha ko na nakaganon ako.
Syempre, ano lang ako, nakikitira lang ako dun eh. Tapos puro gamit. Nakikitira lang ako. Hindi ako taga doon. Nakikitira lang ako sa apartment. Pero hindi ka na gumalaw nung may kinuha siya sa'yo Wala, kasi... hindi ka ako makagalaw. Oo. Kaya ang pinupunto ko doon, tinatawag ko siya para makagalaw ako. Eh, nung hindi naman ako kumbaga yung boses ko, walang tunog. Wala. Ganun Oo, yun. kahit anong sabihin ko, walang tunog. Kahit nga gumalaw ko, hindi niya alam. Oo. Hindi ka makagalaw. Akala mo, yung sinasabi mo may tunog. Pero wala. Mm. Kaya pagising ko, nakalak yung pinto, nakasara lahat ng bintana. Paano mangyayari yun? Pero naka-record dun sa utak mo, may kinuha siya. Meron. O diba? Ilang beses na yan. Tapos sa Bulacan, kami ni Dang, nakahiga kami ganyan. May babaeng nakalutang na gano'n. Nakwento ko na rin sa inyo. Nasa hagdan, lumulutang. Tapos palapit sa mukha akong gano'n na hindi ako makagalaw din. Kasi kung di ka sanay dun sa mga gano'n, Bangungot na yun. mabangungutin ka talaga. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Para kasi namula tayo sa daming kwento, di ba? O diba, pasa-pasa na. Pasa-pasa. Yung tipong, ako nung makita ko sa Bruisa nun, may nakaupo dun sa labas ng tent. Puti. Puting-puti. Nakagalaw ka. Gising ako, ginising ko pa yung barkada ko eh. Pre, may nakaupo sa labas ng tent. Sarado yun, di ba, yung tent na mumurahin, yung walang takip, yung net lang. Pre, may nakaupo sa labas ng tent. Hindi, talokbog minsan, tulog. Nung umaga, naisip ko, tama ng pag inisip ko kasi, reflection ng buwan, dun sa falls, yung bagsak ng tubig, tinatama ng ilaw ng buwan. So maliwanag yung yung bagsak ng tubig, kala mo ba? Tapos may humihilip na. Pambira. Paano tayo magpo-podcast nito? Nga, nag-ano lang. Ay, yan ang gusto ko kayo yung utol. Konti ka na lang talaga. Ang bilis gumawa ng tulog. Nagpa-practice lang kuya. Oo. Podcast nga, tapos bigla kang hihilik, pambira. Yung mic mo, katabi mo. Ay, sorry po. Maring ka na tulungan mo naman ako din. Nantok na ako pag puro multo. Podcast yun ako ba? Pag pinag-usapan, Alas 9:15. Ay, alas 9. Advance ng relo ko eh. pag multo, Pa-podcast ka biglang may... pag multo ang kinikwentuhan, ako'y nantok. Nandito pa naman yung mic. Katabi mo yung mic ko, dinig na hihilik mo. Ay, sorry po. May nag-ano lang. Lang. Nagpa-practice lang. Pasensya na po kayo mga kabalbas. Kami yan. Pagod na. Hindi naman. Nagkukwentuhan lang po kami. Parang gumagalaw, Hindi ko alam eh. parang gumagalaw yung ilaw natin. Kung kanino pinakamalaki yung boses, nandun yan. Hello? Alin ang multo? Sa amin kung sino yung pinakarinig. Gumagalaw yung ilaw natin, pre. Hindi. Baka may multo. Tuloy ako kay kuya. Sorry po. Nilagyan ng mic. Ano gusto niya yung aswangan? Sige, pwede Totoo ba yung aswang? Ako naman kuya. Lumaki ako sa probinsya, sa amin sa Bisaya, sa Panay Island, no, sa lalawigan ng Iloilo. Maraming aswang. Sa bayan ng Dueñas. Maraming aswang. Oh. Kaso lang, hindi naman ako naka-experience na ilang taon akong tumira doon, umalis sa bayan ng Dueñas. Hindi ako naka-experience na nakakita talaga ng aswang. Sa kwento, ganun. Kwento nga. Oo. Sa kwento lang, yun. Maraming kwento eh. Na ganun. Kahit nga. Kasi yun ay naipelikula na eh. Tunay ba Yung yun, sa amin sa bayan ng Dueñas. pre? Ah? Tunay ba yun si Hippie Gimo? Yun naman pre, ay hindi ko rin talaga masabi na totoo. Kaso lang, yun ay Balita. naibalita tsaka naisa pelikula. Oo. Oh. Ayun yun, ano? Oh, yung Kapitan Gimo.
Kasi ang bayan ng Dueñas, nung araw, Biyernes na ata. ah, Biyernes nga, puro labasan ngayon ng multo. Hindi naman. Bukas pa Biyernes. ano gusto niyo ko umpisan ko o ano? Umpisa mo Banata tol. mo, Oo. Noy. Oo. Kasi nung unang panahon, no, yung bayan ng Dueñas, Oo. ayan ay daanan ng tren. May trend No, doon? may tren nung araw. Hakutan ng tubo. Simula dun sa mismong city ng Iloilo, Doon sa papunta island ng lang na yun. Capiz. Hmm. So, hindi ko lang sure kung nakakarating hanggang sa may Kalibo. So, nung time na yon ang Dueñas ay merong isang barangay na yun nga, merong namumuno doon na isang barangay kapitan. So, hindi ko na lang babanggitin no kung sino. Kasi nga, syempre, tahimik na sa ngayon eh. Ah. Oh, Buhay tsaka, pa yun. patay na rin syempre. At yun naman ay talagang syempre ngayon moderno ng panahon pilit na rin yung syempre gustong linisin rin ng Binubura. ano namin mayor namin doon na Binubura yung Oo. story na yan. oh. Pero yun daw ito yung sabi ng mga matatanda nung araw meron kasing isang magkaibigan na nag-aaral doon sa city ng Iloilo. Magkaibigan yun. So, hindi ko lang alam kung taga saan yung isang babae na yun. Tapos, pero yung isa, taga doon sa amin sa bayan ng Dueñas. Ngayon, parang, inano ba? Inimbitahan doon sa amin. Sa bayan ng Dueñas. Ganon. Piyesta nga eh. Doon pinatulog. Hanggang sa dumating yung hating gabi. Ang ganyan. Siyempre, nung dumating daw sila, tungtuwa daw yung mga kamag-anakan. Pero yun naman talaga ay, siyempre narinig ko lang din naman sa mga kwento. Hindi naman sa totoong buhay na nasaksihan kung ganun nangyari. Kwento lang. Oo, sa kwento lang naman. Yun nga. Napagkamalan? Ha? Parang, oo, yun nga. Pero yun nga, ang sa kwento nga, yung isang barangay doon na yun ay talagang lugar ng mga sabihin natin na aswang. Hanggang sa syempre itong tuwa tinanggap nila yung bisita, yung classmate ng babae, yung ganun. Tapos pagdating ng hating gabi, yung parang pinagkaisahan nga nila na ito. Tsaka inano na, sinabihan ng anak na gano'n nga mangyayari, kakatayin nga nila. Kaso lang, ang nangyari ngayon, parang hindi pumayag yung anak na na ganun nga gagawin doon sa kaibigan niya. Kaya nagpalit sila ng mga gamit sa katawan. Tapos, nung umakyat yung mga lalaki doon na papatay doon sa bisita, napagkamalan nila na yung bisita, yung anak mismo. Oo. Kayo yung nadali nila. Nagsikripisyo anak. Oo, yung kasi ayaw niya mangyari ng ganun sa Seryoso. pero yun ay Kwento lang. sa kwento lamang. Pero ibig sabihin namatay yung mismong nagpanggap ng anak. Oo, namatay. Alam niyang mamatay siya nung gabi na yun. Talaga. Siyempre talagang siya yung Pinotektahan niya yung kaibigan. Oo. Hanggang sa yun, nalaman ng pamilya na hindi pala yun mismo yung gusto nilang patayin ang namatay. Hanggang sa yung bisita, nakatakbo, pupunta ng terminal ng tren, nakasakay pa. Nakatakbo, nakalayo. Pero yun ay, siyempre, namatay pa rin talagang hinahabol dun. Ang dami natin pinaniniwalaan na hindi naman natin sure, di ba? Kung totoo. Pero yun lang talaga, kuya. Pero Hindi naman sa akin, yun naman ay narinig ko lang. Rinig lang. Yun nga, kasi hindi nyo maririnig yung kung walang nangyaring gano'n. Yung totoo. hindi Basta-basta rin. kwento. Baka minsan merong panakot lang. Pero ako talaga, kuya, sa totoong buhay, no ako'y bata pa. Kasi, alam niyo naman, mga year 2000 sa amin, sa Iloilo, sa amin sa Dueñas, wala pang kuryente. Wala pa kami manonood kami ng TV.
Sa ano pa, doon sa kabilang ano pa, mga tubuhan, layo. Mga, sabihin natin mga 500 meters yung ano, distansya yung bahay. Ganyan, tubuhan, palayan. Load ako niyan. Suwi. Kahit ako lang mag-isa. Oo. Pupunta ako ng maliwanag pa. Uwi ako gabi na. Pag ako umuwi, ay alam mo na may mga tsuhin namin doon. Pag kami nanonood pa ng mga aswangan. Nagawa ko yun. Bit-bit ko na yung chinilas ko, nakatali sa baywang ko. Oo. Ay, ano ho, ako'y uwi na. Kunwari, matapang. Takbuhan na yan. Pero totoo, Tatakbo na pa uwi. oo. Kasi bata pa eh, pero Ganyan. pero pag ano na, nung lumaki na ako, siyempre, ano na, sanay na. Yun nga, parang nung bata ako, pag sa Mindoro, pag bilog ang buwan, kanya-kanya kami, pag maglalaro, may kanyang, yung mga kalaro ko may hawak ng mga gulok. Ikikis-kis yung gulok mismo sa lalagyan, yung kahoy. Kasi natatakot daw yung mga aswang doon. Ay, Nagagalit oo. Nagagalit Yan, naman. lalo na pag humuni, ano, Diba? yung wakwak, ginagawa nila, yung parang hinahasa. Pero doon sa lalagyan lang. Diba? Oo. Pero naranasan ko doon, naglalaro kami sa pagbilog ang buwan, sa kalsada, yung kalsadang hindi pa sementado. Bubunot kami ng ano, yung damo, paragis. Paragis, di ba? Ang dami noon sa pag sa lupa. Yun yung pangguhit namin sa ano eh, sa kalsada, para sa patintero. Pero wala naman, wala akong na-experience. Puro kwento lang din. May nakaharang sa gitna ng kalsada, may malaking aso. Pero yung isang kwento kasi doon na natakot ako sa tiyuhin ko. Ano? Di ba yung bahay, di ba ito yung bahay namin luma nasa gitna ng palayan, yung pinuntahan natin. Mindoro, oh. May kanal kasi doon eh. May nakaharang daw doon na ano. Galing siyang piyesta yata. Sa kalsada. Sa main road, di ba? Mahaba yung lalakarin. Pauwi siya. O siya o yung tiyuhin namin. Basta kwento lang din. May malaking aso doon sa kanal. Nakaharang. Kaya bumaba pa sila doon sa palayan para makadaan. Kasi nakaharang yung malaking aso. Para makauwi yung tiyuhin ko. Kasi may isang bahay pa doon sa kanal eh. Sa left. Na para dadaanan yung kanal na yun. Yun yung mga kwento lang nun. Tapos nung naiwan yung nagpagawa yung lola ko ng bahay sa kalsada, yung tinulugan natin to. Yung bahay na luma, ang tumitira daw ay yung mga lawig. Lawig is yung nagtatrabaho sa bukid. Pagkagabi, merong up and down yung dati. Tutulog sila sa baba. May naglalakad na ano sa taas ng kahoy, yung taas nun. May naglalakad, yung mga ganun paparamdam. Yung mga kwento nun. Pero, nung bata ako, wala naman ako nag-experience ng ganun. Pero tayo lahat dito, wala. Sa ano, yung lola naman namin, utol, sa side ng mama namin. Yun, nakapagkwento sa akin, nung araw daw, sila yung mga bata pa. Marami sila magkakapatid. Yun. Na-experience daw nila na pinasok daw talaga sila ng aswang sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay? Oo. Wag na ba? Ano daw talaga? Kumbaga Bahay. sa 4 na poste yan. diba? Ayan. Talagang ano daw eh. Doon daw sa pinaka sulok daw ng bahay. Oo, kasi wala namang kisame yung mga bahay dati. Oo, nung araw. Oo. Bilis daw talaga. Tawag nito nung siyempre natakot daw yung mga kapatid niya. Yung lola namin. Ang bilis daw talaga. Yung pagtakbo daw, yung paglabas sa loob ng bahay. Lagunos daw talaga palabas. Nasigawan daw sila hanggang sa hinabol. Hinabol na rin na Palabas. hindi rin naman naabutan. Tsaka yung pinsa namin doon, yung anak ni Tia Detol, tsaka ni Cesario, yung araw, yun naman elementary. Yung batang yun, pag pumasok sa school, hindi siya mahilig yung sumama dun sa mga kaklase niya o kaibigan papasok sa school. Hanggang sa
Yun, yung parang nakrusan lang siya ng yung tawag sa amin ay ang tawag ito. Yung sabihin ng natin na aswang. Oo. Tapos Kahit umaga, umaga. Tapos yung nagkasakit ay di pinuntahan ng tiyuhin namin na manggagamot. Eh sabi mamayang gabi bantayan nyo to. Kahit alas 12 ng gabi huwag kayo matutulog. pupuntahan yan. At yan ay talagang kukunin. Kaso lang, ang nagkamali yung tiyuhin tsaka tsahe namin. Parang hindi sila naniwala. Kasi dapat nun, bago pa lang sumapit yung dilim, Bantayan na. dapat hindi sila nagpasakop sa gasera. Aha. Kasi nga, ang paniniwala ng mga matatanda nung araw, pag halimbawa gusto mo makita yung mga ganong mga aswang, huwag kang magpapasakop sa liwanag ng gasera. Nandun ka na, kasi nung araw, di ba, yung bahay, matataas, merong yung pinakasilong sa ilalim. Doon ka magbabantay sa pinakailalim Ilalim. ng araw. Kaso sila, parang binaliwala nila ang ganyan. Sila nagiinuman daw, nagkatay pa silang manok, parang nag-aalay pa. Pero yung bata, iniwanan nila sa loob. Taas. Tapos hanggang sa umiyak na yung bata. Yung sa yun, yung parang nag-ano na sila. Dumating daw talagang laki daw ng pagaspas talaga. Kuya, sa totoong buhay, laki daw talaga ng pagaspas. Hanggang sa nagpapuktok ng baril. Nag-iyakan na. Kita nilang bata, yung parang nag-hysterical na yung talagang nag-ano na yung mata. Oo. Tapos hanggang sa inabutan ng umaga, patay na. Patay na? Oo. Kasi dapat talaga, hindi sila yung gano'n inuman nga. Tapos dapat binantayan talaga. Oo. Talagang binalikan daw talaga. Nung gabi na yun. Hindi sila nakinig sa sinabi nung manggagamot. Kaya namatay. So nangyari, namatay. Kahit ako, maliit pa ako noon Nabutan ko pa yun. Namatay yung pinsan namin. Yung ginawa nung namin, nung namatay yung pinsan namin, lipat sila sa ibang lugar. Ibang bahay na. Pero kung tutusin, pwede pa daw sanang bawiin yun. Yung sabi ay yung lang daw, yung parang pinalitan daw yung katawan. Yung ganun. Ang sabihin natin na hindi daw kaagad na namatay yung pinsan namin. Parang itinago daw muna. Parang yung katawan pinalitan ng yung kung yung sa amin ng kuya, kasi pag halimbawa namatay doon, ang ginagawa, hindi sa pintuan pinapadaan sa bintana. Kaya yun ang sabi ng matatanda, sa bintana niya padaan. Yun, doon mo daw makikita. Kung totoo yung ililibing mo. Oo. Yung bubukin mo. Kung tunay na yung namatay, pero meron daw talaga na yung parang pinalitan ng puno ng saging. Yun nga, puno ng saging. Puno daw ng saging. Tumayo ko na yung balahibo ko No, ganyan din yan sa amin. Totoo yun, kuya. Pinapalitan. Ganyan din yan sa amin. Gising ka pa pala. Pinapalitan daw ng puno ng saging. Kaya nakatulog ka na kanoy. Kaya talagang laking panginayang ng tsuhin sa kutsahin namin. Parang, pero sa panahon ngayon, di ba? Kaya naman maniniwala ka na sa fake news Sa panahon ngayon, hindi na sila maniniwala. Pero sa amin, sa probinsya, sa probinsya, talagang nung araw nangyari. Meron Merong ganung kwento talaga. Pero sa experience natin, wala. Wala. Kwento na lang talaga. Baka meron pa rin dyan, medyo nag-aalangan na lang. Tapos, ito, ako naman, kasi nung nasa probinsya ako, maraming, lalo na dun pag pumunta ako sa ibang lugar, sa mga tsuhin natin tol, sa mga bulubundukin, nagkwento sa akin, merong isang tao doon na anong galing sa bayan,
Eh syempre, maputik, ganyan, tapos walang mga sasakyan na nakakadaan. Tapos siya naglalakad lang, kasi nag-aani lang siya ng palay. Ang dala niya, karet. Karet, ganyan. Lalakad siya gabi. Nagulat daw siya, kasi yung buwan, medyo, medyo maliwanag. Gulat daw siya, parang may umano daw sa kanya na aso. May humarang na aso. Eh, syempre, binunot yung karet. Nung unang, ano daw, ganun ng aso. Binanatan niya kaagad. Eh, yung karet, alam mo yung, pag nag-aani ka ng palay, talagang ano yun, talim yun. Ilang beses daw siyang dinali ng aso. Yun nga, saksak niya ng ilang beses. Hanggang sa umalis yung aso. Eh, kinabukasan, meron siyang nabalitaan na nagkasakit. Eh, nag-ano siya eh. Nag-aani siya, ganyan. Ginawa niya. Eh, kunwari, nag-ano siya, tinda nung yung isdang hito. Di ba malansa yun? Ginawa doon, eh, umakyat daw siya doon sa bahay nung may sakit. Tapos, parang nakipag-usap siya doon sa mga anak. Ganyan. Eh, pala, nagkasakit pala si tatay, ganyan. Nung bumaba daw, siyempre mataas yung bahay, may silong, may hagdan. Nung bumaba, sabay ganyan daw sa may hagdan. Di ba yung pinakhagdan? Yung kawayan na pinakahaligi. Pinapik daw ganyan, pagbaba. Iyakan na may mga kamag-anakan dun sa itaas. Eh yun, doon niya nalaman na yun pala yung humarang sa kanya. Patay. Nagkunwaring aso. Aswang pala. Patay. Yun pala yung ano doon pag mga malalansang. Ano. Kasi yun nga ang sabi nila nung araw sa probinsya. Nagpapalitan nyo daw yung mga ganung klaseng yung mga aswang. Merong ibon, aso, puso. Minsan, kumari, duyan sila. May baboy din. Kuya, may baboy din. Baboy. Meron nga dun sa amin eh, nangyari. Ano daw, palitan nyo, baboy. Nung ano daw eh, nahuli, ay na hawakan daw yung buntot. Yung buntot pala, katsa pala yun. Katsa? Yung katsa, yung katsa yung... Katsa ng ano, yung sa... Oo. Ng... Oo. Nahuli daw yung katsa, oh. Hinila daw yung buntot pala. Hinila yung buntot, oh. Katsa pala, kinamugahan. Inano sa mataas na kawayan. Tinaas. Kinabukasan, bumalik daw yung sinasabing aswang. Talagang binabawi. Gustong kunin yung katsa. Eh di nakilala nila kung sino yung... gusto niyo pa ng kwento? May regla yata eh. Tapos meron naman. Sinunod dahil kwento no sa probinsya. Gabi. Nawala na ako ng pagkakataon eh. Pero yan naman ay talagang narinig ko sa mga mata. Gabi yun, kuya. Ipat lang ako, natatakot na ako. Nabiyahe yung bus. Nabiyahe yung bus sa amin. Doon daw sa amin nabiyahe yung bus. Eh, nagkakarga ng mga sako-sako, ganyan. Sabi doon, karga nyo to. Langka daw, langka. Hanggang sa, kanarga nga sa bus. Dumating na sa ibang bayan. Hanggang sa bumaba daw yung nagpakarga yung matandang babae. Pagbaba daw eh. Parang kasi inabot na daw ng liwanag. Nagulat daw yung pinaka konduktor. Sabi parang gumagalaw yung sako. Binuksan. Yung pala yung mga bata pa. Tao daw pala. Tapos nakatahi yung bunganga. Yun ang talagang pag inaabot daw pala ng umaga yun langka daw langka. Nung kinarga, magulayin. Pero nung inabot na ng liwanag, Bata na. mga tao pala yung yung laman ng sako.
Iba yung mga kwento talaga eh, no? Sige, kayo nga muna. Hindi nakakatakot talaga. Diba? Natakot talaga. Pero ako naman talaga, syempre nung yung kabataan ko pa doon sa amin, sa probinsya. Nung high school ako, syempre, gusto mong pumunta sa mga diskuhan, pag ikay niyaya ng mga barkada. Ako yung mga ano pa lang, maliwanag pa, umalis na ako. Pupunta na ako doon. Tapos paggabi niyan, syempre ako lang mag-isa. Wala akong kasama. Bit-bit ko yung tsinilas ko. Kasi dinadaanan ko gubat kuya eh. Naranasan ko yan yung, alam naman ni Toto, yung bahay namin luma. Lutusan ako ng lola ko. Biligang betchin dun sa mga pinsan mo, kila Kuya Alex. Yung bahay dun sa betchindahan niya. Biligang betchin. Alas 5 ng hapon. Pag sa probinsya, patilim na yun eh. Diba? Alas 5 ang haba nun, 30 minutes bago ka makabalik. Kaya, pagdating doon sa may kanal na may kwentong ganyang malaking aso, patakbo na ako nun. Hindi pa sementado dati yun. Ano pa yun? Lupa. Tilapil. Tilapil lang yun na malapad. Patakbo na ako nung pauwi. Takot-takot. Yung tanda-tanda ko yung kusan ako lola ko, bibili ng betchin. Nakakatakot. May kanya-kanya mo talaga tayong ma-experience na gano'n. Experience ka, hindi. Unang-una ay kwento. Matatakot ka na. Plus kung experience ka pa. Teka lang Ano? Pakain ako. Tsaka kuya, may kwento ako sa'yo. Ano yun? Ito, kilala ng utol to eh. Kapatid nung ninang niya, sa Binyag, Sa Iloilo. sa Iloilo. Yun ay tumbuyin siya. Nagkaroon siya ng classmate na sa kabilang bayan lang naman namin. Namiesta siya. Nagulat daw siya. Nung siya ay nagbukas daw ng bintana sa bandang likod, nakakita daw siya ng mga bungo doon daw sa likod. Ulam? Tinapon yata na Kuya. nila. Kuya, Oh. nakakita daw siya ng mga bungo daw doon sa likod ng bahay. Maraming tao. Sandali no, naghanap ng ulam si Toro. Tinapon ba natin? Hindi. Nilagay doon sa cooler. Sa collar tol. Okay, sige. Parang nag-ano daw siya. Siyempre, nagulat daw siya bakit merong mga bungo daw doon. Bungo ng tao daw talaga. Yung ginawa niya, hindi na daw siya nagpaalam doon sa classmate niya. Umuwi na siya. Yun talaga sa totoong buhay. Marinig ba ni mama sa totoong buhay? Muna daw talaga siya, umalis. Yun ay kapatid nung ninang ni Utol. Layas yun eh. Nung araw eh. Pero sa akin naman, nung ako rin eh. Ilang taon ako umalis sa Iloilo. 16 years old. Pero wala akong nakitang na-experience na yung makakita ako ng mga aswang na yan, multo man, kahit hanggang sa ngayon ganitong edad ko na, wala akong nakita. Pero naniniwala pa rin tayo na meron. Oo. Kaya, kahit yung mga, sabihin natin yung mga hindi natin nakikita na lamang lupa, nagtatabi-tabi po tayo, di ba? Pero doon ako nag-ano sa mga kwento nung mga nakakatanda doon sa amin. Oo. Gusto niyo ba talagang ma-experience yan? Hanap tayo ng lugar. Labas mo yung basito at tayo mag... Hindi. Gusto natin talagang ma-experience yan. Hanap tayo. Hindi, yan naman talaga. Nakadepende sa tao. Kung sa'yo magpapakita, Oo nga. yung multo, magpapakita yan sa'yo. Magpaparamdam. Tulad, Tahimik lang yan. Pero parang kanoy. wala. Tsaka, doon naman sa Kampanalig, isang beses lang ako nakaramdam nun, no? Ako lang mag-isa. Ano ko yun eh. Yung doon sa may puno ng mangga, doon lang ako nakaramdam doon. Ako, hindi ako gano'n naniniwala. Pero takot ako. Yun nga, minsan dahil yan sa kwento, natatakot ko. Natatawa nga ako doon, nagluto pa ako eh. Pero nung kumain ako, nung nagdasal ako,
Biglang tumayo yung yung mga balahibo. Totoong buhay ko ya. Mamatay man ako, naramdaman ko talaga. Napanood ko yun, nagbablog ka nun doon sa baba. Parang tumayo yung mga balahibo ko, tapos yung buhok Sinabi ko. sa vlog yun eh. Parang tanong. Ba't di mo sinabi sa vlog yun? Ha? Ba't di mo inano sa vlog? Yung kinabukasan na ko. Talagang tayuan yung balahibo ko. Oo. Kasi wala parang kadidit eh. Kaya nga. Huli na siya dumating, nagligpit na ako. Pero talagang Hindi mo sinabi sa vlog. bigla talaga. Sabi ko, Kasi pag may iniisip ka, matatakot ka eh. Pag alam mong may mga kwento ko na narinig na ganun, tapos ewan ko, hindi ko ma-explain. dali-dali yung yung kain ko. Inihaw na, anong isda ba yun? Naku po, sabi ko. Hindi ka naman matatakot dun eh. Ay, Juan, yung mararamdaman mo na pag magpakita sa'yo, bigla na tatayo yung Balahibo mo. mo sa dito sa baso. Pero si talaga, si Paring Kanoy, tsaka si Paring Kadidit, may nakita daw sila doon. Kasi pag ikwento sabihin, kaya bang hindi kaya Bagay, natatakot. Dalawa lang si Kanay tsaka si Cadet na nagsabi sa may puno. Meron talaga daw. Puno sa baba. Sabi Mas puno ng mangga. Hindi ko bumababa dun eh. Pero nung uli, nasanay na ako. Sana hindi siya nagbubunga ng maganda. No? Oo. Ayaw yung panghinog yung panghinog ng tao. Ayaw yung lapitan ng tao. Tama. Pero ito, mamaya alis din yun doon. Tama. Kasi ayaw rin niya makisalamuha sa mga tao. May iwas din yun sa mga tao. Kasi pag ayaw niyang magpakita lagi, matitirador siya doon. Tamaan siya sa itlog. Kasi mag-gustante tayo ngayon. Matamaan siya sa itlog, buti kayo matamaan siya sa mata. Pero nung araw talaga, yun daw talaga mga nangyayari. Kasi ngayon, umiiba ng panahon eh. Nagiging moderno na yung panahon. Kaya, Pero syempre, pag yung ating mga ninuno, yung mga lolo at lola, pag yun ang mga talaga nagkwento, syempre maniniwala ka. Ha? Iba kasi iba yung kwento nila sa delivery ng pagkwento. Oo. Iba? Yung naalala ko nga dati, yung lola natin pag nagkwento eh. Oo, iba yung ano nila, Ito yung po. atake ba ng kwento. Kahit sa loob kami ng bahay, talagang eh. Oo, Takot-takotan mararamdaman mo Takot ka talaga. Sabi, Kasi yun ko po. yung kwento na kuhan, hindi mo makuhan dahil sabihin mo. Oo. Kumbaga salin-salin. Pero may mga tao talaga pag nagkwento, talagang mararamdaman mo ba? Talagang matatakot. Oo. Pero nung araw talaga, yung sa amin, doon sa lugar namin, sa bayan namin, ito lang kinakatakutan. Kahit ngayon mga bumabiyahe doon kuya, sabihin sa'yo. Pag dumaan sila sa bayan namin, paspasan yung takbo ng mga yon. Kahit lubak-lubak oo nga. Sila, hindi pa ako Totoo yan. Pero, pre, Oh, sa lugar namin, hanggang ngayon, nadisikaso pa yun, na may napara doon, mga multo, ayun. Diba? series liner. Natatawa nga ako minsan kuya eh. Napapanood siya sa Jessica Soho. Yung pag halimbawa nagkwentuhan kami sa barko, ganyan. Kahit nung ako dito na sa Luzon, pag nalaman nila na tagaron ako dun sa bayan namin, ay, alam ko yun ah. Oo, dati akong bumabiyahe doon. Pag nakadaan ako doon sa inyo, talagang paspaasan doon, takbo na. Kahit lubak-lubak. Totoo lang, totoong buhay, talagang Takot talaga din takot sila. Kaya pala, ako hila ng hila. Sabi, bilisan mo. Sabi niya, tayo pupunta pa doon sa kabila. Pagdating namin doon sa kabila, na palayan, dumaan kami sa malaking puno ng mangga. Kwento niya sa akin, nakita mo ba? May nakikita siya. May kapre pala siya nakita, nakaupo daw sa Pero ako talaga, sabi ko wala akong alam. Kaya nung maikwento niya sa akin, tumayo ang balahibo ko eh. Sabi ko, kasi tawag ko na, uwi na tayo. Tayo talagang balahibo ko. Kuninto ba naman sa akin na may nakita daw siya eh. Gusto nyo tumabi tayong tulog Tabi-tabi. tayo. Ano naman pre, nangyari din sa amin yan sa probinsya. No?
Itong po na ito, ispa na yan, Mm. maluwang, maraming alimango. Mm. Ngayon inabuhang gas siya, Ah. lumaki ang tubig ng mga buwan ng June. Mm. Bumigay yung pilapil. Mm. Kami naman dalawang magkapatid dodo, tag-isa-isa kami ng bangka. Ah. Una, isa muna yung ginamit namin. Mm. Tapos mga ilang araw, dalawang bangka na. Dahil marami kami bintol panghuli ng alimango eh. Mm. Ang yung pinalaganap doon sa may-ari, si Litoy, Mm. may daw, may kabaong na lumulutang doon sa pispan. Mm. Hindi sa gapas-gapasan yung pre, yung gapas-gapasan Oo. na yung natubo sa dagat. Mm. Yung pala, sabi ko, Dong, kapatid ko, ito na, lalaki ng kandila oh, nilagay doon sa nakalutang na saging. Pag ako na tayo sa gabing tulog kayo ha. Pre, Halo bubing. Ah. yung pala yung sinaksak na doon sa saging, palutang-lutang dalawa, nandun sa ilalim ng gapas-gapasan. Putay na si Litoy, sabi, kaya pala binabalita doon sa baryo, mayroon daw lumulutang ng, kami lang pala pinagkukuhanan noon. Hinintay kayo? Hindi, mga bandang alas 9 niya si Cynthia. Tapos kami mga alas 10 kami kukuhan eh. Alas 10 kami atake eh. Dahil hindi naman bawal yun eh, nagiba na nga eh, di ba? Yung daming alimango lang sadya doon sa area yun. Kaya ang ginawa, nagtataga ako. Putang ina to. Nauna, takot na takot yung dumayos eh. Siyempre pag malayo eh. No, nindong. Kapatid. Yung kapatid ko, hindi natatakot yun. Ayan. Relax loob. Yung pala eh, kung dapit na ako, putang ina, saging. Saging? Oo, katawan ng saging. Pinapalutang-lutang. Kala. Tapos pinalit, tinutusukan ko yan ganyan. Eh, tapos naroon sa may gapas-gapasan sa ilalim. Nanakot lang ko lang. Kung ano siyang kabawang pag malayo ka, maputi ang saging. Ay putang ina ka dito ka. Tumbahan din Sa ma. aswang wala naman na-experience eh. Na-experience ko lang niya yung pelikulang aswang ni Alma Moreno eh. Takot na takot talaga ako doon yung pelikula. Napanood niyo ba yun? Sa magandang gabi bayan lang ako natatakot eh. Tol, di ka sila Chairose? Alma Moreno, puta. Magaling umakit. Ang galing nung gawa nung ano. Yung nakakatakot sa TV na matanda na biglang magwawalis. Sobra. Mas magaling kasi mga horror nung araw. Yung kaya simple lang pero kikilabutan ka. Lalo yung meron pa dyan kay Aiza Sigere. Ngayon kasi ano Hindi. na eh, over ano na? O excited na. Ano pala yun natin? Regal Films, yung kay Romnick ako dito. Sarmenta, yung aswang. Yung kay Aisa Sigira at kay Manilin. Hindi. Yun. Saka yung kay Romnick Sarmenta, nauna pa Regal Films. Noy, Oh. yung aswang, yung gabi, yung maliit na bahay nilang kubo sa probinsya, inaano ng aswang. Saka yung kay ano, yung sinapian yung namatay, Julie De Vega. Mm. Kaya alam mo pa yan o hindi? Oh, kaya. Yung kaya namatay daw yon doon sa shooting nila sa Bulacan. Sinapian talaga. Mm. Kaya yung pelikula niya, talagang tanggap na tanggap ng tao na Totoo. totoo. Kasi iba talaga. Nakakatakot talaga. Doon siya mismo namatay. Hindi, after Shooting. ng shooting daw, nagkasakit na, namatay na. Ay, ang ganda-ganda nung babae yun, si Julie Vega. Sinapi sa kanya yung kuwan. Oo, yung sabi yung multo dun sa lugar ng sa Bulacan. Kalimutan ko saan sa Bulacan. Pinupuntahan pa rin hanggang ngayon yun eh. Tumayo tuloy yung balahibo ko kuya. Nakakatakot. Yun yung talagang yun, saka yung kay Romnick Sarmieta na aswang. Yun yung pinaka nakakatakot na napanood ko. Ito yung bag ko pre. Uy! Processing oh. Yung bag mong maliit? Ay, meron. Ha? Meron. Kainin ko natin sila. Noy, wala ka na Yossi, Noy? Hindi naman ako Yossi ko eh. Hindi, si Kanon. Ay, kaya. Bus na rin yung Yossi ko eh. Tumayo tuloy yung balahibo ko. Is kuya kasi. Kain mo na akong tinapay. Nasa na yun?
Nakakatakot, no? Pre, Takot baka may talaga. aswang dyan ha. Kasi yun talaga yung yung mga kwento na yun sa akin. Ito May nangyari pag doon. maganda